Okay, magandang gabi muli mga kababayan. Audrey Guruseta po. Ito po ang KNB News or TV Philippines. Kaya sa ngalan po ni Dr. Steve Esteban, ang convener ng SORDE APSM. Ako po si Audrey Guruseta. Of course, kasama po natin Sir Virgilio Belvestre, Sir Johnny Esteban Jr., and of course, sabay na papakinggan Radyo Pilipino Paris. Maraming salamat po, Sir Dick Villaneta. Okay. Kasama naman po natin ngayon ay isa sa mga talagang kinikilalang negosyo na nagsimula sa simpleng pagnenegosyo. Ngayon po ay nare-recognize na sa iba't ibang mga awardings. Kasama po natin ngayon si Ma'am Salvacion Paparon, isa pong Golden Achiever for winning as the most outstanding business leader of the year in the second Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achiever 2024 para po sa kanyang roll-up business. Good evening po, Ma'am Salvacion Paparon. Magandang gabi po sa inyo. Hi, good evening sa mga nanonood. Magandang gabi po. Okay, so mukhang nagkikita lagi tayo, Ma'am Salve, sa mga awardings, Nare-recognize na yung sinimulan yung negosyo. So, ngayon po, 2024, kamustahin ko po muna, kamusta po yung roll-up business niyo, ma'am? Kamusta po itong roll-up business ninyo? Well, so far so good. Kumbaga, we have a lot of clients dahil din naman siguro sa mga award-giving bodies na laging nagre-recognize sa works ng Sheehan Roll-Up Door Construction Company. Marami kaming clients. Ang problema lang namin yung paniningil. Yun lang. Bakit po nagiging problema yung paniningil? Gobyerno po ba yung mga clients ninyo? Kasi, well, we have corps, so we have naman mga sole proprietors, mga GenCos. Siguro mahirap lang talaga yung economy for now kung bakit parang ang hirap ng flow. So, hindi nasusunod yung terms. Well, yun ang struggle this year ng Sheehan Roll-Up. The rest naman okay naman sa clients and everything. Okay. So, para sa mga kababayan natin na hindi pa masyadong familiar sa roll-up business, kindly explain, ano po itong roll-up business, ma'am? Yes. Well, lahat ng mga establishments, kailangan kasi ng security. So, either glass doors or roll-up doors ang nilalagay ng mga business owners or whatnot. So, iba naman naka-CCTV, pero required, especially sa malls, required na magkaroon ng roll-up doors. So, siya yung magsaserve ng security ng bawat boutique, bawat stores sa loob ng malls. So, aside from malls, we have sa mga manufacturing plants, warehouses, naglalagay din talaga sila ng roll-up doors for security nila dun sa loob. Ayan. Pinapakita po namin yung roll-up business nyo, ma'am, sa ating mga viewers. And hopefully, magkaroon sila ng idea. Malay nyo, yung ganitong klase na negosyo ay pwede rin sa ibang mga lugar. Halimbawa, sa Visayas and Mindanao. Pero so far, ma'am, gano'n na po kalawak yung naseservisyohan ninyo po? Well, we serve nationwide kasi. So, meron kami, next week meron kaming Cebu at saka Jensan na naka-line up. Pero, paano nyo sinimulan to? Kasi, I understand, hindi naman kayo nagninegosyo dati. May mga trabaho rin po kayo. Paano to sinimulan ninyong mag-asawa, itong roll-up business ninyo? Yes. Well, ako kasi full-time employee, tapos meron siyang transport business. So, aside from that, naglilibor siya kasi sa isang freelance na roll-up door contractor. So, parang isang gabi, after nila magtrabaho, sabi ko, habang nagiinuman sila magkapatid, sabi ko, bakit hindi na lang yung, kasi may skills naman bakit yung hindi na lang yung ako mangontrata, kayo yung gagawa. So, aralin ko lahat. Mula sa pagmamarket, paghanap ng clients, suppliers, and all that. Sabi ko, trabaho ko yon. Tapos, kayo na lang mag-execute sa site. So, doon siya nag-start. Tapos, parang, siguro, it took me like 2 to 3 weeks para inaral ko sa nakukuha ng suppliers, anong market yung ita-target. Tapos ayun, nag-decide ako ng July ng 2018 na sige, mag-launch na ako ng Sheehan Roll-Up. Well,
before, payroll app services ang pangalan. Kasi nung nag-register kami sa DTI, may kaparehong pangalan. So, kailangan namin magpalit. So, it comes to the Sheehan Roll After Construction Services. So, doon siya nag-start. In a year, parang ang first year namin talaga, 2 lang yung clients namin. So, noon naman kasi, sige pa rin trabaho ko yung asawa ko, sige din yung sa negosyo na hindi ko pa talaga siya pinopos hanggang doon nag-pandemic. Nung nag-pandemic na kasi, meron kaming hawak na company sa biotech and then sa pharmacies. So, tuloy-tuloy kami. Tuloy-tuloy yung operation. So, parang palagay ko na parang bread and butter namin yung pandemic. Doon siya nag-start. Tapos nakakuha kami ng malaking company. Sila yung nagbigay ng maraming referrals. So, doon nag-start yung pagkaroon ng pagpasok namin sa corporate world hanggang sa nakaroon kami ng maraming clients na companies. Okay. Sa mga nanonood ngayon na gustong magsimula ng negosyo, gusto kong marinig yung story mo dito, ma'am. Kasi yung husband mo, sabi mo nga, isang gabi nagiinuman sila after work siguro, and then napag-usapan yung napagplanuhan na ito. So, importante rin na bago mo pasukin itong negosyo, kagaya ng ginawa ninyo, kabisado ng husband mo yung pag-i-install ng mga roll-up doors na ito. Bago nyo pinasok, meron talaga muna kayong knowledge kung paano ito gawin o install at patakbuhin. Tama po ba? Yes. Yes, kasi pag sa services, kailangan mo skills. Hindi lang knowledge lahat. Kailangan skills. Kasi gaano ka man kagaling sa theory, kung wala mag-i-execute, hindi siya mag-perform, kumbaga, hindi mag-progress yung project. So, kaya ko ng skills ng asawa ko, tapos ako sa back-end para mag-work yung project. So, ganito yung nangyari. So, kumbaga yung delegation of work, ako sa operation. So, siya mag-i-execute, ako tagahanap ng clients. Ganun siya. Okay. So, yun na nga. I mean, knowledge ang sinabi ko, pero skills talaga yung ibig sabihin. So, naghati kayo. Skills ang sa asama mo dahil matagal na nilang ginagawa yon, nakabisado na nila. Tapos kayo naman, ang ganda ng sinabi nyo kanina, ikaw yung nag-isip kung saan kukuha ng mga materials na gagamitin, which is, para sa isang nagsisimula ng negosyo, ito yung mga challenging Dahil, katulad ng husband mo, worker siya And then, ikaw itong nag-execute ng kung saan kukuhanin yung materyales at saan kukunin yung mga clients at paano ito yung ma-market. Yes po. Kasi kahit naman may skills ka, kung wala ka magpapagkukunan, though may client ka, kung wala ka mapagkuhanan ng supply, hindi pa rin mag-materialize. So, kailangan mo pa rin isalang-alang yung mga Ang galing, factors para kapag may partner ka na nagtutulungan kayo na sa isang magandang idea, ngayon kumbaga nag-materialize yung inyong mga plano. Sa anong paraan nyo po mabibigyan ng advice yung mga kababayan natin na gustong sumubok sa negosyo, Minsan alam na alam nila Ang problema yung confidence na natatakot na baka hindi nila alam baka bumagsak yung negosyong gusto nilang simulan. Ano nyo pong maipapayo, ma'am? Yes. Doon sa mga aspiring na mga entrepreneurs, aralin po anong gustong negosyo na papasukin. Hindi naman po, ang success kasi sa business talaga hindi siya overnight. Kailangan mo siyang paghirapan. Kailangan mo kumbagang gapangin until na maging success ka. Yun lang, yung akin kasi laging sinasabi, aralin, hindi mo man alam yung lahat, at least you know a little of everything, kumbaga, para kahit papaano may knowledge ka. And then, aralin yung target market. So kapag meron ka ng target market, kapag nag-execute ka na, kunyari may clients ka na, unahin mo yung quality ng services, quality ng materials, and lastly yung after-sales relationship. Kasi doon ka nakakakuha ng maraming clients kapag meron ka magandang business relationship after ng project. So doon po. So ito naman tatanong ko sa inyo, ma'am. So okay na nationwide na itong inyong negosyo, So ano po yung next? Ano na yung susunod? Meron pa ba kayong plano na mag-expand pa or i-improve pa yung inyong roll-up business?
Yes. Well, aside from maybe a year or two, magkaroon ng mas malaking planta kasi gusto mo pag-employ pa ng maraming tao. Siguro mga 5 to 7 years from now, gusto ko rin mag-explore abroad para hindi lang naman ang skills talaga ng Pinoy, hindi lang naman pang local, kumbaga. So, why not try mag-venture, kumbaga, sa international scene? Pang-international na roll-up business. Okay, so kayo Yes. po, ma'am, ano na pong nararamdaman ninyo dahil kayo po'y may bago na namang recognition, ano? Kayo po'y tatanggap na naman ng isang pagkilala bilang most outstanding business leader. So, ano po bang masasabi nyo na kayo po'y meron na namang matatanggap na pagkilala patungkol dito sa inyong negosyo? Well, napaka-thankful kasi hindi lang kumbaga isang awarding body nakaka-recognize ng trabaho ng Shein Roll Up, kundi marami. So, kumbaga testament siya na kahit pa paano maganda yung gawa namin. Kasi hindi lang isa yung naka-recognize. So, nakaka-boost siya ng confidence. And then, syempre, parang tuwang-tuwa ka, lalo pag nagbe-business presentation ka, parang angat, kumbaga, taas noo kang magpe-present na ito, awarded kami, hindi lang ng isa, yun ng marami. So parang, lalo kapag ka mga corporate na international companies, so parang ang dali mong makahatak ng ganong clients kapag meron ka mga awards na nagsusupport ng yung gawa nyo na a-appreciate ng hindi lang ng isang awarding body, kundi marami. So, think ko lagi, lalo na sa La Visual Corporation na nagbibigay ng highlights ng trabaho ng Shein Roll Up. At yung, alam mo yung binibigyan ka talaga nila ng time na mag-shine on your own dahil hindi lang sila yung minamarket nila, kundi minamarket nila yung awardees nila. Yung minamarket nila yung trabaho or gawa ng kanilang awardees. Ganun nila, kumbaga, tinatrabaho or pinufocus kung paano mag-shine ang kanilang awardees. Thank Alright. you. Okay, Ma'am Salve, no, bilang panghuli po, baka may mga gusto po kayong pasalamatan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga clients ninyo, and of course, yung La Visual at Servicio Channel. Yes. Again, sa La Visual at saka sa Servicio Channel, thank you so much for the recognition and thank you for your help always. Sa Shein Roll Up Door Construction Services family, thank you for showing up every day. Alam kong nakakapagod. Pero dumadating kami sa time na minsan yung nagkakasamaan ng loob. And all that, that's normal. Pero thank you for showing up every day. Kahit alam kong pagod, 2 hours or 3 hours yung tulog, pero nag-show up para lang ma-deliver ang roll-up door sa client. At saka magpag-deliver namin on time, hindi kami nililate sa lead time. Thank you so much. Na-appreciate ko po yung lahat. And thank you, Sir Audrey, Sir TV Philippines. Thank you so much for having me tonight. Okay. Thank you. I'll see you again sa susunod pong awarding event. Again, nakapanayan po natin ang business owner, also a Golden Achiever for winning the Most Outstanding Business Leader of the Year ng Second Philippines Finance Business Awards and Outstanding Achiever 2024, Ma'am Salvacion Paparon. Maraming salamat po sa inyo. God bless and happy weekend po. Happy weekend! Okay.